Kapag may pabida-bida kang katrabaho, swerte mo yan. Kasi mababawasan ang mga trabaho mo. Magaling yung unggoy na yan eh. Gusto niya akuin lahat ng mga trabaho dyan. Kaya ibigay nyo na. Pabida-bida eh. Hindi gawin yung bida. Ayaw mo pa nun. Ikaw, chill-chill na lang. Tapos siya yung gumagawa ng mga trabaho mo. Kaysa alam niya daw yun. Magaling daw siya doon. O di, sige. Siya lang magaling. Ay, kung ako yan. So, sige, gawin mo lahat. Yung trabaho ko, pati yung pag-uwi ko sa bahay, hukasan mo yung mga plato namin, pabida-bida ka, di ba? Dapat ganun yung mindset mo eh. Imbes na magalit ka sa mga pabida-bida, mahalin mo yan sila. Kasi nakakabawas yan ng mga gawain mo dyan, tandaan mo. Kapag may pabida-bida ka talagang katrabaho, panalo ka. Huwag mo sabihin sa mga pabida-bida to ha. Akala kasi nila, nakagalingan ka sa kanila, pero yung mindset mo, pinapabayaan mo lang talaga. Kahit na kaya mong gawin yun, sige, pabida ka, ipagawa mo. Para mabawasan yung trabaho mo. O sino naka-mindset ngayon? Huwag yung sabihin sa mga pabida-bida to ha, baka mamaya babuking tayo sa sekreto natin ba? Kasi ako, marami akong mga katrabaho nung pabida-bida talaga. Binigyan ako ng role ng boss ko. Inako nila. Sila daw gagawa. O di sige. O, hindi nila alam. Yung boss ko, kaibigan ko. O di sige. Kahit na anong sira nila sa akin doon sa boss ko. Eh malakas ang tama ko eh. Mas malakas ang tama nila. Akala nila hindi ko nalalaman. Pinagsasabi rin sa akin ng boss ko. Oy, kamusta na pala yung mga katrabaho ko dyan? Sa nakalipas na ilang taon. 6 years ago. Kamusta na kayo dyan? Nakikita ko pa rin yung iba dyan ha. Ang ganda pa rin ng ngiti sa akin pagkatapos nyo akong siraan ha. Ang galing ha, napaka-plastic nyo masyado mga kawork ko dyan. Pero namimiss ko kayo. Namimiss ko yung mga paninira nyo sa buhay ko nung nagtatrabaho pa ako dyan. Congrats nga pala. Ha? Dahil na tanggal ako, hindi naman siya natanggal, umalis talaga ako para sa inyo. Kasi gusto ko ng peace of mind. Kamusta kayo dyan ngayon? Sana okay lang kayo. Sana dumami pa yung mga katrabaho nyo na masiraan nyo. Diyan sa trip nyo ang papangit. Shout out na lang sa inyo. Gusto nyo, pangalanan ko kayo eh. Pag nyo ako subukan, papangalanan ko kayo dito. Kasi sipag talaga yung mga pabida-bida na yan. Hindi sa kinakampihan ko yung mga unggoy na yan. Baka sabihin nyo, pula puti ako. Totoo, masisipag yan. Lalo na pag nandyan yung manager. Talaga sobrang sipag niyan. Siya na itong masipag at kami na itong tamad. Siya na yung bida, kami na itong kontrabida. Sige, sakyan na lang sa trip niya. Gusto niya yan eh. Gusto ng promotion eh. Ang dami yan dito sa Pilipinas. Mga katrabaho ko dati. Oy, shout out sa inyo. Kamusta na? Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ba kayo ng maayos dyan? O bida pa rin kayo dyan? O kamusta na yung mga pinapatanggal nyo ng mga katrabaho nyo? Dahil dyan sa mga kwento-kwento nyong pabida-bida, kayo nakakala nyo kung sino kayo. Matatalino yung mga pabida-bida na yan eh. Tsaka malakas yan. Malakas ang ubo sa utak. At speaking of pabida-bida pala, ikikwento ko sa inyo ang istorya ng mga pabida-bida, lalo na dyan sa mga group chat ninyo. Yung alam niya lahat. Tapos every time na may suggestion ka, siyempre alam niya rin lahat yun. Magaling eh. Pabida eh. Gusto ng award yan. Kaya bigyan nyo ng award. Bakit hindi nyo bigyan ng lollipop? Lollipop na flavor ng tayudan, yung pambasakan. Di ba? Be kind. Be kind sa mga kapwa nating pabida-bida. Kasi nga, nakakabawas talaga sila ng mga trabaho natin sa buhay. So, ayun mga kapokus. Ako nga pala si Mr. Focus, nagbabalik para sa inyong mga request. Sana, follow nyo naman ako. Puro kayo request sa akin, hindi naman kayo nagpa-follow sa akin. Paano tayo lalago niyan? Kung ganyan yung mga mindset ninyo. Request kayo na request, hindi naman kayo nagpa-follow. Ay, naku, Pinoy nga naman talaga, oo. Ayun, mahal ko kayo. Mahal ko kayo. At sana mag-iingat kayo palagi. Kawaan kayo and God bless. God bless sa inyo lahat. Focus lang sa goal.